Naranasan po ba natin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito? Amen. Bago po ang lahat, bago po mag-umpisa, ako po si Ellen Grace M. Rivas from JTG Halang. And isa po ako sa member ng FYMN bilang secretary po. Sabi po sa Proverbs 3, verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight." Ito po ang verse na pinangahawakan ko sa tuwing dumarating ako sa point na hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa buhay ko. Dumating po kasi sa buhay ko ang isang mabigat na pagsubok. Maiwan ang magulang dahil sa gawain ng Diyos. Bata pa lang po ako, hindi ko kailanman inisip na darating ang panahon na magkakalayo kami ng magulang ko o darating ang araw na mag-isa na lang ako sa bahay. Konting background lang po sa pamilya ko. Nung bata po ako, magulo po ang pamilya ko. Madalas pag-away ang magulang ko. Ang tatay ko po ay laging umiinom mula umaga hanggang gabi. Ang nanay ko naman po ay nalulong sa pagsusugal. Dumating ang panahon na naghiwalay sila, pero nagkabalikan din po sila. Noong 2007, dumating po ang isa sa pinakamabigat na balita sa pamilya namin. Na-diagnose po sa cancer ang nanay ko at sinabi ng doktor na kung hindi siya maooperahan, may 2 taon na lang siyang mabubuhay. Wala kaming kakayahang magpagamot at doon ko naranasan ang sobrang lungkot at pangihina. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, kumilos ang Diyos. Nagkaroon po ng misyon ng aming pastor, sina Pastor Ruel and Pastora Heidi Castelo, at pinag-pray po ang nanay ko kahit nasa kalagayan siya na matinding karamdaman. Mula noon, unti-unti po siyang gumaling. Ang 2 taon na ibinigay ng doktor ay dinagdagan ng Panginoon at hanggang ngayon po ay buhay at malakas pa rin ang nanay ko. Doon ko unang nakita na kapag ang Diyos ang tumilos, hindi huli ang lahat. After 10 years, 2017 naman po, nagkaroon ng mission ang magulang ko sa Davao. Ibinahagi po nila ang salita ng Diyos. Sa mga kamag-anak namin, hanggang sa tuluyan na po silang nagstay doon. Paglipas ng panahon, dahil sa tawag at gawain ng Diyos, nagkaroon po sila ng 3 simbahan doon. Pero habang lumalawak ang gawain nila, ako naman ang naiwan dito. Dumating po sa point na mag-isa na lang ako sa bahay. Ang kuya ko po ay nagtatrabaho at malayo at bihirang umuwi. May mga problema, may mga sakit, at may mga gabi na ako lang ang may alam. Pero alam ko yun ng Diyos. At dumating din sa point na nagtanong ako sa Panginoon, "Lord, bakit ako? Bakit kailangan na akong maiwan? Bakit kailangan lumayo ang magulang ko para sa ibang tao?" Masakit po. May panahon na gusto ko na silang pauwiin. Pero hindi rin po ako makasunod sa kanila dahil nag-aaral pa ako noon. Doon ko po naramdaman na mahirap sumunod kapag hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos. At sa gitna ng kalituhan, binigyan po ako ng Panginoon ng isang talata. Lucas 18, verse 29 to 30. Sinabi po doon na ang sino mang mag-iwan ng pamilya, alang-alang sa area ng
Diyos ay tatanggap ng mas higit pa. Doon ko po unti-unting naunawaan na may mga plano ang Diyos na may kasamang sakripisyo. Kaya habang malayo po ang magulang ko, pinili ko na lamang kung magpagamit din sa Panginoon. Tumutugtog po ako para sa Kanya, umaawit po ako para sa Kanya. Hindi po naging madali. May struggles pa rin. Buti na lang ay may spiritual parents na ginamit ng Diyos para gabayan ako. Totoo po iyon. Kung hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa kanila, baka nag-rebelde na po ako. At baka hindi na rin po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Sa huli po, ito po ang natutunan ko. Hindi natin laging maintindihan ang plano ng Diyos, hindi pa laging madali ang pagsunod. Pero kapag pinili natin magtiwala, siya ang gagabay at magtutuwid ng landas natin. Kaya kahit dumating tayo sa point na mahina tayo, kumapit lang po tayo sa Panginoon. Dahil hindi niyo po tayo bibigyan ng pagsubok na hindi po natin kaya. Yun lamang po at maraming salamat po.